Hello mga ka-probinsya, kumusta po kayo? So ito nga po yung dahilan kaya wala akong vlog ng ilang araw dahil nga po ay merong pangyayari na hindi talaga inaasahan. At yan nga po, noong mga nakaraang araw ay nasa La Union po kami. Lumuwas po kami kasama yung aking tatang dahil hindi na po niya kaya magbiyahe mag-isa at higit sa lahat ay para na rin makita namin ang aming tito na nawala. Nakakabigla at nakakalungkot nga lang dahil nga ay nawalan na naman kami ng isang miyembro ng pamilya na napakabait at napaka-joker na tao. At lagi mong tatandaan tito na mahal ka namin at kung nasaan ka man ay sana masaya ka, palagi mong gabayan yung mga naiwan mo, lalo na po yung mga anak mo. Hello. Hello. Follow nyo si ate ko, Red. Yo. Nakakalungkot talagang isipin pero ito nga naman talaga ang realidad ng buhay na minsan ay saka na lang talaga kayo nagkikita-kita kapag may namayapa. At ayan nga, nanguha nga kami dyan ng katuday na akala mo naman ay wala dito sa Isabela. Ay kaya naman pagkatapos ng ulan at ayan ay nanguha na kami at sayang naman dahil nahuhulog nga lang ang mga bulaklak nito dahil nga sa kauulan. At habang kumukuha nga kami dyan ng katuday ay nasabi ng pinsan ko na pupunta nga siya ng bayan. Eh syempre balog tayo kaya naman ay sumama na kami para kunin yung ibibigay na ulam ng aming tita. Agyaman! At shoutout sa mga taga-Kabadyan na makakapanood ng ating vlog. Ay, alam mo naman, napakasikat mo na. Eh, baka lang naman gusto nyo mag-ulam ng karne ng baboy na fresh nga naman talaga. Ay, dyan na kayo bumili sa stall number M3. Agyaman! At kung nais nyo naman na mag-ulam ng mga chicken, ganyan, o kaya naman ng mga frozen foods, ay meron din pwesto yung tito ko na nasa bayan ng Aringay. Agyaman! At syempre, ito nga ang pambansang ulam pag tag-ulan, ang bulalato. Sakto nga na pagkatapos namin magluto ay dumating na rin ang aming inay at itay na galing sa Ghana dahil nga nagpapatrabaho din sila doon. Nagpapasika rin po sila sa kanilang bukid. Fast forward nga tayo mga kaprobinsya ay kinaumagahan nga ay dumating na rin ang aming tito na galing sa Tarlac. Kaya naman ay syempre food trip na naman. At buti na nga lang mga kaprobinsya ay maaga nga kaming nagpunta ng bayan ay dahil kung hindi naabutan sana kami ng napakalakas na ulan ay naapo. Kasabay nga ng malakas ng ulan ay nag-iihaw-ihaw pa rin kami dyan ng mga mauulam. At yan naman yung aming pinsan ay inaasar nga namin dahil hindi niya makain yung gusto niya dahil nga sa kanyang gout. Ayan, papaitan pa mo. At habang nga ako ay nagluluto dyan ng patatim ay gumawa naman ang aking tito ng kanyang recipe. Hi! Let me taste it. Wow. Mapapa-English ka ba? Anong lasa? Goods? Pagkadating nga ng iba pa naming family members at ayan nga, nagsalo-salo na nga kami dyan sa may kubo-kubo nila tatay. Bali nga po, ay apat na nga lang kami na nanggaling dito sa Isabela. Ako, yung pinsan kong kambal at saka si tatang ay syempre gawa na rin ng napakamahal ng pamasahe. Ako, sige maglakad na lang tayong lahat. Charot lang, totoo po ay meron talagang trabaho yung iba. Pero syempre sinabi ko, okay, sige huwag kayo mag-alala kapag may sasakyan na kahit libutin natin buong Pilipinas. Fast forward nga ulit mga kaprobinsya at kinaumagahan nga, ayan ay kanya-kanya na naman tayong banding. May banding ng mga adult, kami namang mga kabataan. Uy, sumali sa kabataan feeling. Ay nagluto-luto na lang kami dyan ng turon at nagulat nga kami dito sa turo ng aking pinsan na recipe na imbes na asukal lang ilalagay ay cheese powder. Uy, napakasarap po talaga, promise gagawin ko to. Pagkalipas nga ng ilang araw at sa wakas ay nakalakad na rin itong aming pinsan at yan nga ay pasayaw-sayaw pa ay naapo. At kahit nga ay napakalakas ng ulan at alon ay nagkayayaan pa rin magdagat. O diba ang lalakas ng mga trip ninyo. So ayan nga po ang aming mga naging kaganapan dyan sa La Union mga kaprobinsya at salamat sa inyong palaging panonood. Agyaman! Please like, share, and follow. Babush!